Okay, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga suking taga-subaybay po ng Bukal ng Buhay. Sa muli po kami muling narito upang maglingkod po sa inyo sa hapong ito sa isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-samang muli, mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat po ng mga makakasubaybay, makakita nito sa Facebook, inanyayahan po namin kayo na samahan kami sa ilang minuto ng ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan. Ngayong hapon po ay isang kagalakan namin na kayo po ay paglingkuran sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Siyempre, kasama natin ngayon si Brother Andro ng Amazing Facts. So, Brother Andro, mapalad na hapon at bati ka muna sa ating mga taga-subaybay. So, mapalad na hapon po sa ating lahat, Brother Ferdy. At binabati ko rin po ang ating mga taga-subaybay sa San Vicente, sa Poblasyon, sa Alimanguhan at maging sa Santo Niño. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At sa lahat po ng mga nanonood sa puntong ito po. Ayan, siyempre binabati natin ang lahat ng mga nakasubaybay, anumang oras, anumang araw, hapon man, gabi, na inyo pong mapapanood ang programang ito. Sana po ay maging pagpapala po sa inyo ang atin pong pag-aaral sa hapong ito, mga kaibigan at mga kapatid. So ngayon pong hapon ay maglilingkod po kami ng isang paksa na pag-aaral na makatulong po sa ating pananampalataya. Lalo higit lahat naman tayo na naghahangad ng buhay na wala hanggan. Ano pat sa ating panahon ngayon ay napakahalagang pagtuunan natin ng pansin ang salita ng ating Panginoon, lalo higit tayo po ay nabubuhay sa huling mga kapanahonan na sabi nga ay para bang wala na tayong mapagtiwala ang salita, kundi ang salita na lamang ng Panginoon, Brother Andro. Tunay nga po yun, Brother Ferdy, sapagkat sabi mo nga, tayo ay nasa mga huling araw na at kitang-kita po natin ang mga tanda kung ano ang nangyayari sa ating paligid. At kung minsan, ay tila ba walang katiyakan ang ating kinabukasan kung saan tayo patutungo, kung ano ang mangyayari sa atin. Ngunit, ang salita ng Panginoon ang siyang magiging sandigan ng ating pag-asa. So bago po tayo pumalaot sa ating pagtalakay, siyempre tayo muna ay manalangin. Hilingan natin si Brother Andro sa isang maikling panalangin. Tayo manalangin. Aming Panginoong Diyos na siyang karapat-dapat na purihin at sambahin. Tunay at karapat-dapat ka sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Tunay po na ang iyong salita ay katotohanan at hindi po ito nabibigo magpakailanman. Panginoong Diyos, sa mga huling araw na ito aming idinadalangin na ang iyong salita ay pumasa sa aming mga puso at mailagay sa aming mga isipan upang nang sa gayon ay kami ay magabayan sa pamamagitan ng iyong salita sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, na ang katiyakan ay sa iyo lamang. Kung kaya humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, aming dalangin, O Diyos, na kami ay hugasan sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo. At dalangin din po namin na buksan ang aming mga isipan sa hapong ito ng aming talakayan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Andro. Tayo ngayon po, mga kapatid, mga kaibigan, ay inanyayahan po namin kayo na tayo po ay sama-samang sumubaybay. At kung kayo po ay may mga Biblia dyan sa inyo po mga tahanan, ay maaari rin po ninyong kunin at subaybayan ang ating pag-aaral. So ngayon pong hapon ay isang paksa po ang ating pag-aaralan na ito po ay may kinalaman sa pananatili ng ikapitong araw na Sabat. Alam natin, Brother Andro, bagamat bugbog na ang paksang ito, subalit alam natin na napakarami pa ring tao ang hindi maintindihan ang paksang ito. Na ano pat marami pa rin ang hindi naniniwala sa araw ng Sabat at maraming ang ibinabato na ang sabi nga na ang Sabat ay sinira na sapagkat meron nga namang nababasa sa banal na kasulatan. Kung ating babasahin, pakibasa nga, Brad Andro, ang Juan 5:18 na yan ang madalas na binabasa ng mga yung tinatawag anti-Sabat na ang sabi nga ay sinira na dyan ang araw ng Sabat. Ating pag-aaralan ngayong hapon, natotoo ba na ang Sabat ay sinira na? Ayan. Sige, basahin ko sa Juan Kapitulo 5:18. Ang pagkakasabi po ay ganito. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din
na kanyang sariling ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya nakapantay ng Diyos. Ayan, nakita natin na talagang diyan nga sa talata na yan, kung papansinin natin, dito sa ibang salin, ang sabi, yung nilabag dyan ay dito sa ibang salin ay sinira. Babasahin ko dito sa 18, ganito ang sabi. Dahil dito ngay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kung hindi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Aba, kung titingnan natin dito, Brad Andro, ay totoo nga naman, mayroong nababasa na sinira ang araw ng Sabat. At ang pagkasabi pa nga ay hindi lamang sinira. Ngayon kung i-aanalisa natin, para bang ang pagkasabi ay sobra pa sa sinira. Kasi hindi lamang sinira. So, ibig sabihin, parang kung titingnan natin, sobra pa sa sinira. At ang isa sa kanilang sinasabi, ang salita raw na ito ay patutuon ni Juan. Ayan. Ibig sabihin, totoo ba, Brad Andro, na ito ay patutuon ni Juan? Anong masasabi mo dyan? Totoo ba ang mga talata na yan? Kung ating mamamasdan, ang mga Hudyo ang siyang nag-aakusa sa ating Panginoon. Kung titingnan lang natin, kung babasahin nating maigi, ating mamamasdan dyan na, di ba, ang Hudyo ay ang bayan ng Diyos nung unang panahon, kung atin di bang titingnan ng konteksto. Pero kung inyo pong mapapansin dyan, tila ang nagsabi dito ay hindi naman talaga si Juan, kundi ang mga Hudyo mismo. Ganun lang. Bagamat kasi ito ay nakasulat sa aklat ni Juan, ay madalas sinasabi nila ito raw ay deklarasyon ni Juan. Pero ang ating masasabi ay ganito. Totoo po na si Juan ang maring may sulat nito. At hindi ibig sabihin, Brad Andro, na ito'y isinulat ni Juan, ay ito ay galing na rin yung ideya kay Juan. Ibig sabihin, hindi galing sa bibig mismo ni Juan. Kundi sinulat niya yun upang isalarawan kung ano ang nangyari talaga doon. Ibig sabihin, mayroon talagang pangyayari sa panahon na yun. At kung titingnan natin, doon nga sa taas, ang sabi nga, dito yung mga Hudyo ay pinagsikapang patayin itong Hudyo na ito. Ito yung mga iskribat para sa iyo na lumalaban sa ating Panginoon nung panahong yon. Sapagkat, ang sabi nga dito, yung ginagawa ng ating Panginoon ay itinuturing nilang pagsira at paglabag sa kautusan. Doon sa araw ng Sabat. Na kung titingnan natin, ay pwede ba nga talagang sirain ng ating Panginoon ang araw ng Sabat? Kaya nga ito yung ating topiko na yun. Pwede nga ba talagang sirain ng ating Panginoon? Kung babasahin natin, siguro bago natin balikan ulit ang talatang ito, ay merong pahayag ang ating Panginoon doon sa Matthew 5. Di ba? Matthew 5, kung atin pong buksan, Matthew 5, 5 ba yun o 7? 5 po yata yan. Yung hindi lamang sinira. Ayan, hindi ako naparito pang sirain. Ah, 5:18. Ayan. Okay, Sige, tingnan natin pakibasa. ang 5:18. Parang kasali din po yata ang 17 sa konteksto. Sige. Tingnan natin. Sa 17, ang sabi po, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Pagtungtong naman natin ng 18, ang pagkakasabi po ay ganito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok, markahan natin to, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Okay. Kung dyan pala, titingnan natin, Brad Andro, bago pa ang Juan 5:18, ay meron na siyang kapahayagan sa Matthew 5:17-18, na ang sabi dyan, na hindi siya naparito upang sirain. Ngayon, kung totoo na sinira niya dito sa Juan 5:18, lalabas na magsisinungaling ang ating Panginoon. Kasi may deklarasyon na siya na hindi niya sisirain, pagkatapos sisirain din naman pala. So, ibig sabihin, lalabas siya na sinungaling. Ang tanong, pwede bang magsinungaling ang ating Panginoon? Abay. Ayon sa kasulatan ay hindi maaring magsinungaling ang Kaya nga, Panginoon. yan ang masasabi natin. Kaya nga, dyan lang makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon ay hindi maaring magsinungaling. Kaya nga, paano itong sinasabing sinira dito? So, paano ba? Ito ba ay, ano ba ang katotohanan nito? Aba, kung titingnan natin,
itong sinasabing sinira dito sapagkat alam natin na ang mga eskriba at parasyo noon ay talagang mahigpit sila sa pagsunod ng Sabat. At itong ginawa ng ating Panginoon, kaya nga kung titingnan natin, kung totoong sinira ng ating Panginoon, paano niya sinira? Ayan. Ano pa ang ginawa ng ating Panginoon nung Sabat na ito at bakit sinasabi nilang sinira ng ating Panginoon ang araw ng Sabat? Kung ating titingnan, kung ibaba lang natin, ang ating Panginoon dyan ay ano? Ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagpagaling. Nagpagaling ng Oo. mga may sakit. May sakit sa araw ng Sabat. Kaya nga kung titingnan natin dito, Brad Andro, yung bang pagpapagaling ay isang kaparaanan ng pagsira? Masasabi ba natin na ang pagpapagaling sa araw ng Sabat ay pwede nating sasabihin na isang kaparaanan para sirain ang araw ng Sabat? Yun ba ang kahulugan ng ano ba? Kung titingnan natin talaga, ang Sabat ay ibinigay para sa kapakinabangan ng tao. Ang sabi, di ba? Ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin sa pakinabang ng tao. Saan ba nakikinabang, Brad Andro, ang isang tao? Kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay pinagaling, o ikaw ay nananatiling may sakit. Ayan. Higit na nakikinabang ang isang tao kapag napagaling po siya. Ayan, Kasi diba? kapag sinabi po nating kapahingahan, kagaya ng isang taong may sakit, tila ang mararamdaman niya ay kabigatan. Oo. Walang kapahingahan Walang yung may kapahingahan sakit. po yun. Kaya kung kagaya ng ginawa ng ating Panginoon, pinalaya niya ang taong may sakit, upang magkaroon siya ng Tunay na kapahingahan. tunay na kapahingahan. Ayan. Kaya kung titingnan natin, ang kapahingahan kasi, hindi lang ito doon sa mga Hudyo, ito ay talagang para sa tao. Kaya nga sabi doon, ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin, At ang hindi Sabat, ang intensyon ng Sabat, ito po ay para sa lahat ng tao na nahihirapan. Hindi lamang sa physical, maging sa spiritual, ay magiging kapahingahan ito. Kaya nga yung taong may karamdaman o sakit, ay kailangan bigyan natin ng ng kapahingahan. At ito lamang din yung ginawa ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay. Kaya nga, yung mga taong may sakit, ay kanyang pinapagaling nung kanyang kapanahonan, maging araw yun ng Sabat, sapagkat yung mga tao na yun ay tiyak na nabibigatan sa kanilang karamdaman. Wala silang kapahingahan, gaya ng sinabi mo nga, Brad Andro, na ang isang taong may sakit ay talagang wala siyang kapahingahan sa kanyang sarili. At mas, kahit tayo naman ay tanggap natin na tayo ay nagiging mas nakakapagpahinga kapag tayo ay walang karamdaman. Ayan. Kapag tayo ay gumaling mula Oo, sa ating gumaling. mga sakit. Kaya nga, dito lang, sa mga punto na yon ay makikita talaga natin na yung ginawa ng ating Panginoon ay hindi paglabag o pagsira sa araw ng Sabat. Manapa ay kanyang pinatitibay ang araw ng Sabat na tunay na kapahingahan. Kagaya nga nang nasabi niya na hindi siya naparito upang sirain. Kung hindi, naparito siya upang tuparin. At yung pagpapagaling ng isang tao, yun ay pagpapakita na yun ay isang katuparan ng ayon sa nasusulat. Kaya dito makikita natin na talagang ang ating Panginoon ay hindi po niya dito sa talatang 18, ito pong salitang sinira. Una, yung pong nasa Mateo 5:17, 18, yun po ay talagang sinalita mismo ng ating Panginoon. Mismo. Subalit itong 5:18 ng Juan ay hindi po ito salita ng ating Panginoon. Kundi ang mga Hudyo. Ayan. Ang mga Hudyo ang nagsabi nun. Ito po ay mga gawa ng mga Hudyo na isinulat lamang ni Juan. Kasi kung titingnan natin, Brad Andro, doon sa bandang itaas, dahil dito nga'y pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. O ibig bang sabihin, ito'y ideya ni Juan? Hindi. Gawa ni Juan? Hindi. Hindi. Ito ang obserbasyon ni Juan. At ito lang ang isinulat niya ayon sa kanyang obserbasyon. Kaya nga dito, hindi ibig sabihin na si Juan ang may sulat, ay ideya na ni Juan yung nandoon sa talata. Kaya nga dito makikita natin, sa bandang taas pa lamang, ay yung mga Hudyo ay panagsisikapan na siya'y patayin. Na dito makikita natin na ito talaga ay hindi ideya ni Juan. Ayan. So dito siguro, doon sa mga ibang nanonood, sana ay maliwanagan tayo na ang talatang ito ay hindi natin pwedeng gamitin para patibayin na talagang ito kasi ang madalas nilang ginagamit. Opo, tama na po. sinasabi na ang Sabat ay kita nyo, sinira na ng na. ating Panginoon. Pero kung titingnan natin dito, ito po ay hindi mula sa bibig ni Juan, kundi yung nakita niya. Nakita niya. Bilang Pwede nang isang sabihin na natin na sinabi ni Juan, pero yung kanyang sinalita ay hindi niya ideya. Hindi niya Ibig sabihin, ideya. ito ay karanasan o gawain o ginawa ng mga iskriba at parasyon ng kanyang kapanahonan. Kaya kung titingnan natin dito, ay
doon sa talatang 5, 17, 18 ng Matthew ay makikita natin na ang Panginoon talaga ay hindi pwede niyang labagin yung kanyang sinabi doon. At pagdating dito ay kanyang sisirain. Kaya nga minsan ako ay may nakausap, sabi ko nga, ay mas maniniwala ako sa ating Panginoong Hesukristo kaysa kay Juan. Di ba? Kung sabihin na natin, granting na totoo itong sinira, kung talagang sinira ito, hindi naman ito pahayag ng ating Panginoon. Mas maniniwala ako dun sa pahayag niya sa 5, 17, 18 sapagkat yun ay tiyak na salita ng ating Panginoon. Ngayon, kung ito ay sabi ni Juan, sabi ko, ay mas pwedeng magsinungaling si Juan kaysa sa Panginoong Hesukristo. Pero dito, makikita natin na walang nagsinungaling. Oo. Ayan. Ang talagang sinungaling dito at nagpaparatang ay yung mga Escriba at Pariseo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, Brad Andrew. At kung mapapansin po natin, yung mga Escriba at Pariseo, sila ang mga pinuno ng Oo. Israel dati. Ibig sabihin, sila ang namamahala. Kaya kung ating mamamasdan, kung ano ang ginawa ng mga Escriba at Pariseo dati, yun at talaga ang sinusunod ng karamihan doon sa mga tao. Ngunit, nung pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, gumawa siya ng correction ayon sa naobserba niya, kaya nga nasabi niya doon na tinupad niya ang kautusan. Tama yung sabi mo, Brad Andrew. Sapagkat yung mga Escriba at Pariseo ng kapanahon yun, sila yung mga doctorate ng Biblia. Sila Exactly. yung mga tagapagturo ng kautusan. Kaya nga nung ang ating Panginoon ay naparito, ay hindi nila matanggap itong pagtuturo ng ating Panginoon na parang tila taliwas doon sa kanilang paniniwala sapagkat alam natin na itong mga Escriba at Pariseo ay marami na silang mga dagdag kung titingnan nga natin. Kumbaga may mga tradisyon. May mga tradisyon na silang na dagdag nilagay. na ito yung tinututulan ng ating Panginoon ng kanyang kapanahonan. Kaya nga mapapansin natin dito na hindi talaga tutugma o tatama itong sinabing sinira dito ng ating Panginoon ang araw ng Sabat. Ngayon, kung sasabihin man nating sinira, sige, pasokin natin na sabi nga, sinira, kung totoong sinira, ay maaari nga ba talagang masira yan? Kaya nga, yun yung ating topic. Maaari nga bang masira ang ikapitong araw na Sabat? Punta tayo sa Genesis 2. Tingnan ba natin yung original? Ito kasi yung original. Ang pinakaunang Oo. aklat sa lahat. Hindi pa siya tinatawag niya na Sabat, kundi ikapitong araw. Siya yan po yung original. Tingnan natin sa original kung ano nga ba talaga yung tinawag na araw ng Sabat. Diyan sa Genesis 2, 1 to 3. Pakibasa, Brad. Tingnan natin. Ito ang pagkakasabi ng Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kaniyang ginawa, at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kaniyang ginawa. Sa 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na yun ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ayan, nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung tinatawag na ikapitong araw dito ng paglalang ay masasabi natin ito yung ikapitong araw ng Sanlinggo. Ano po? Na ito rin po yung tinawag na Sabat sa sa Exodus 20 verse 8. Na kung titingnan natin dyan ay hindi pa siya tinatawag na Sabat, kung hindi ikapitong araw. At dyan mapapansin natin na ang sabi nga dyan, ano ang ginawa ng ating Panginoon dyan? Sa 3, binasbasan ang ikapitong araw at ipinangilin. Kung papansinin natin, ang ikapitong araw pala, Brad Andrew, ay araw na kung saan tanging araw na binasbasan ng Diyos. Ayan, ito ang tanong. Yung bang basbas ng Diyos ay maaring lumipas o mawala? Hindi siya maaaring lumipas o mawala sapagkat kung ano ang nasusulat ay yun po ang mananatili Kaya nga ito magpakailanman. ang sinasabi natin Kahit sa bagong tipan, ni isang talata, wala po tayong mababasa na yung basbas ng Diyos ay maaring lumipas o mawala. Ako naniniwala na once na binasbasan ka ng Diyos, ay talagang mananatili yung basbas na yon. Ano po? Kaya dyan makikita natin, walang ibang araw na tanging araw na binasbasan at pinagpala ang ating Panginoon, Brad Andrew. At kung mapapansin po natin, ang araw po na ito, ang ikapitong araw, ay espesyal. Oo. Kung mapapansin natin yan. Sapagkat sa ibang araw, lumikha ang Panginoon. Ngunit sa ikapitong araw, 3 bagay ang ating makikita dito. Ang una, kagaya ng sabi kanina, binasbasan, pinangilin, at nagpahinga. Kaya 3 bagay, so 3 pandiwa o action word. No? So 3 action word.
Kaya dito, mapapansin natin na sa lahat ng mga araw na kung saan lumikha ang Panginoon, sa ikapitong araw, yun ang masasabi nating mayroong talagang espesyal na connotation. Po. Sapagkat wala pong wala pong ibang araw na kagaya ng araw na ito, kagaya ng sinabi mo nga, tatlong bagay na hindi pwedeng mawala o maalis dito po sa araw na ito. Una, yung pong basbas. Ha? Yung basbas ay hindi maaring mawala o maalis dito po sa tinatawag na ikapitong araw. Pangalawa, ay yung ating Panginoon bilang manlilikha. So, diniklara rin dyan na ang ating Panginoon ay bilang manlilikha ay hindi rin po pwedeng maalis. Oh, hindi pwedeng maalis ang katangian ng ating Panginoon na yan bilang manlilikha. At yung pagiging Diyos niya ay hindi rin po maaring maalis sa talatang yan. Kaya nga, kung papansinin natin, napakatibay ng ikapitong araw na Sabat na ito po ay nananatili at hindi maaring mawala yung tinatawag na ikapitong araw. Ngayon kung sasabihin pa natin, isa pang punto na nais nating pansinin ng mga taga-subaybay natin at manonood, ito pong tinatawag na ikapitong araw ay hindi po talaga maaring mawala. Sapagkat dito sa paglalang, makikita natin, meron lamang bang ilang araw? 7. Sa isang linggo, may 7 araw. May 7 At araw. dito din po Brad Ferdy, ganito din. Ang ibang sukatan ng panahon ay may pinagbabasihan sa agham o science. Halimbawa, ang isang buwan ay may 30 araw, 'di ba? Kasi kung mapapansin natin, ano ba ang sukatan? Dahil 'yun ang buwan ay umiinog sa palibot ng daigdig. At sa isang taon, mayroong mga 365 na mga araw. Dahil 'yun ay ang mundo ay siya namang umiikot sa palibot ng araw. So, scientific. Ngunit, kung mapapansin natin, saan nanggaling itong konsepto ng linggo? Walang kahit na anong siyentipikong paliwanag, maliban na lamang sa Genesis, sa Biblia mismo na sinabi doon. Walang kahit na anong siyentipikong pagpapaliwanag ang mapapatunayan ng mga siyentista, ngunit ang mga Kristiyano ay may patunay na galing mismo sa banal na kasulatan. Kaya dito sa ating pag-aaral ngayong hapon ay makikita talaga natin na itong Sabat ay mayroon siyang kakaibang katangian kaysa sa ibang mga araw. Na kung papansinin natin, yun nga ang sinasabi, sa isang linggo ay meron lamang 7 araw. Ngayon, kung sinasabing sinira ang araw ng Sabat, balik tayo dun sa sinira, Brad Andro, naniniwala ka bang yung araw natin ngayon ay nabawasan na ng isang araw? Wala pong nababawas doon. Kasi walang nabawas? kahit sa kasaysayan ay halatang halata po na doon naitala na wala talagang nabawas kahit na isang araw po Ayan. dyan. So- At maliban pa doon, sa kasaysayan po kasi, maraming nagtangka na baguhin ang kalendaryo. Opo. Ngunit, wala namang taong nagtagumpay dahil ang araw, ang isang linggo ay 7 araw pa rin naman. Araw pa Walang rin. nabago doon. Kaya nga ito yung pong sinasabi natin na hindi po talaga totoo na itong araw ng Sabat ay nasira. Sapagkat kung ito po ay nasira, ay malamang siguro kung 6 na lang ang araw ng Sanlinggo ngayon, ay maniniwala ako. Pero Brad Andro, ay 7 pa rin naman. Kahit sa mga kalendaryo natin, ay 7 araw pa rin naman. Ayan. Kahit saang kalendaryo po ang ating titingnan, maging ito man ay kalendaryo na ating dinidikit sa ating bahay, kahit sa kalendaryo na makikita natin sa computer, 7 araw pa rin naman ang nakalagay doon. Kaya walang nabago. At saka ang isang maganda, Brad Andro, bukod sa 7 pa rin, tama pa rin na yung ikapitong araw, Yun pa rin ang Sabat. mismong Sabat. Kaya nga, hindi talaga masasabi natin na ang Sabat ay nasira sapagkat maging ang kalendaryo natin ay nagpapatotoo na 7 araw pa rin ang Sanlinggo at yung ikapito ay ito pa rin yung tinatawag na Sabat o Sabado. Kaya tingnan natin di ba sa dictionary, pag sinabing Sabat, ay tumutukoy siya sa Sabado o Saturday. Sige, tingnan natin ang isang diksyonaryo. Sige, Okay, meron ayon pa sa yan. diksyonaryo po ng Webster's New 20th Century Dictionary, Anna Bridge Second Edition, ang sabi po dito, ano bang ibig sabihin ng Sabbath day or seventh day? Sabi dyan, seventh day, which is Saturday, o nakalagay dyan, Saturday, the seventh day of the week. So, seventh day of the week. At maliban po dyan, ating
sa reference, tingnan natin ang mga wika ng sanlibutan. Kasi 'di ba maraming wika ang buong sanlibutan. Tingnan natin. Sa Hebreo, sa original nitong wika, ang gamit doon ay Shabbat. Shabbat. O Hebreo. Pagdating mo sa Griego, ang nakalagay doon ay Sabaton. So Shabbat, Sabaton. Pagdating naman sa Latin, Sabatum. Pagtungtong mo naman sa iba na namang wika, sa Arabiko, Al-Shabit. Kaya kung mapapansin mo, magkakatugma-tugma. At maging sa Spanish, sa Kastila. Di ba tayo ay nasakop dati ng mga Kastila at tayong mga Pinoy. Ang nakalagay doon ay Sabado. At in-apply ito ng iba-ibang wika dito sa Pilipinas mismo, kagaya ng Tagalog o Bisaya, Sabado pa rin ang gamit. Kaya Sabat, Sabado, Shabbat, parang tumutukoy sa iisang araw. At saka hindi na kahit nagkaiba-iba ng pagkatawag, yung diwa at meaning nito ay hindi ay nabago kundi naroon pa rin kahit nga sa Bisaya ano ang Sabat? Sabado. Sabado o kaya adlaw nga Ipapahulay. Ibig sabihin mas maliwanag nga sa Bisaya kasi talagang inilalarawan kung ano yung naroon sa araw na yon. Pagpapahulay o tinatawag na pagpapahinga. At ito pa rin ay tumutukoy doon sa ikapitong araw ng Sanlinggo natin. Kaya nga Brad Andro, dito sa ating pag-aaral sa hapong ito ay makikita natin na yung araw ay hindi pa rin naligaw, yung araw ay hindi pa rin nasira, nariyan pa rin, at matibay na nakikita natin na yung Sabat ay nananatili ito hanggang sa kapanahon na natin ngayon. At ito yung ngayon. patunay na ang kamay mismo ng Panginoon ang siyang nagprepreserba doon sa mismong salita niya. Hindi niya ito babaguhin dahil kung ano yung nasabi niya, kung ano yung nasalita niya, ay ito ay nakatalaga na talaga doon. Kaya nga, kahit pa maraming nagtatangka o nagtuturo na sinira na, sabi ko nga doon sa mga nakakausap ko, ay maraming nagtatangka o di kayo nagsasabi, nagtuturo na ito'y sinira na. Pero sabi ko, kahit anong gawin nyo, kahit anong sabihin nyo, ay hindi nyo pa rin masisira sapagkat nandyan nananatili ang araw ng Sabat. Kaya nga hindi ito ninyo masisira, ang sabi nga ng ating Panginoon, bagamat ito ay tangkaing baguhin, subalit ang Panginoon ay pinanatili niya itong Sabat na ito na ating pinanghahawakan. Kaya nga, kung mayroon mang totoong Sabat, ay talagang itong Sabat na ating pinanghahawakan. Bagamat sa ibang mga sikta, Brad Andro, naniniwala din naman sila na yung kanila raw pinapangilin ay Sabat din. Bagamat mayroon mga pagtuturo na yung linggo ay Sabat din sa kanilang paniniwala. Pero ang totoo talaga, ang tunay na Sabat ay itong ikapitong araw ng Sanlinggo na atin ding ipinapangilin sa kapanahunan ngayon. Di ba, Brad Andro? So, meron ka masabi. At kagaya nga ng nasabi ko kanina, may mga iilang, maliban sa Biblia, mayroon tayong iilang mga patunay sa ibang bagay maliban sa Biblia, kagaya kanina ng mga wika. At yung kalendaryo, hindi man sa Biblia mismo yon. Ngunit nagtumutukoy sila na ang Sabat ay yun ang araw ng ikapito. At maliban pa dyan, sa 4,000 taon na ang mga Hudyo ay nandito, kasi na may mga Hudyo pa rin naman ngayon, araw ng Sabat pa rin ang kanilang pinapangilin. Kung kaya sa kasaysayan ng daigdig, kitang-kita na ang araw ng Sabat ay hindi talaga nasira. Opo. Ngayon, kung sabihin man natin na sinira, pero alam ba natin, meron bang araw talaga na nasira? Alam din naman natin na may mga araw na nawala. Bagamat yung termino ay hindi dapat gamitin yung salitang nasira o sinira. Bagamat kasi dito, yung nagsasalita, sa talatang 18, ito po ay mga kalaban ng ating Panginoon. Ngayon, hindi natin alam kung ano yung kanilang, ano yung nasa isip ng mga tao na ito na nagsasalita patungkol sa ating Panginoon. Ngayon, kung ang sinasabi nilang Sabat na sinira ay yung hindi ikapitong araw, ay pwede. Kasi may mga Sabat talaga rin naman na nawala. Pero kung yung ikapitong araw, ay masasabi natin, gaya ng pag-aaral natin sa hapong ito, na talagang hindi siya maaring masira. Sapagkat yun nga, ang araw na ikapito doon sa palang sa paglalang ay binasbasan. At wala tayong makikita ni isang talata, Brad Andro, na itong basbas ng Panginoon ay kanyang pinawalang bisa. At ayon nga sa nabasa natin kanina sa Mateo 5 na kahit isang kudlit o isang tuldok ay hindi mawawala. Hindi mawawala. Ngayon, kung itong pagsabi ng pagsira ay, alam nyo, Brad Andro, actually, yung pagsira, minsan ay meron ding magandang, tingnan natin sa ibang punto. Ang pagsira ay minsan meron ding magandang resulta. Resulta. Ngayon,
may dalawang kadahilanan kung bakit sinisira ang isang bagay. Ang una ay kapag sinira, para talaga sirain at wasakin para hindi pakinabangan. Ang pangalawa ay isang pagsira para ayusin at pakinabangan. Sa tingin mo, ano kaya ang pwedeng maging tama? Kasi alam natin, itong Sabat kasi noon sa panahon ng ating Panginoon ay marami nang dagdag at kailangang ayusin. Itong ginawa ng ating Panginoon ay isang paraan lamang ng pag-aayos, di ba? Pag-aayos ng Sabat na isinasagawa ng mga eskriba at parasyo nung kanilang kapanahonan. Kumbaga, ang sinira po dito ay hindi yung Sabat, Mismo kundi yung tradisyon. yung tradisyon. Yung tradisyon ng binali. Hindi yung araw hindi yung araw ng Sabat Kaya nga mismo. dito ay gusto nating linawin na yung sinira ay hindi mismo yung araw. Kung hindi yung mga tradisyon, yung mga idinagdag nila na mga kautosan na nakapaloob doon sa araw ng Sabat. Sapagkat alam natin na marami na nga silang dinagdag sa kapanahon ng yon. Ni kahit nga noon kapag may sakit ka, bahalang mamatay ka, di ba? Ay hindi kanila talaga gagamutin o pagagalingin. Na ito po ay kung titingnan natin ay talagang parang taliwas doon sa layunin ng araw ng Sabat. Di ba? Yung tunay na layunin niya. Layunin. Oo. Kaya nga dito makikita natin na ang ginawa lamang ng ating Panginoon ay isang kaparaanan na pagsasaayos ng araw ng Sabat, lalo higit yung mga idinagdag nila na mga palatuntunan o mga tradisyon doon sa araw ng Sabat. Na ito po yung marami sa ngayon ay hindi nila naunawaan. Na which is ang kanilang pinatutungkulan na talagang sinira ay yung mismong araw. Na makikita naman natin na hindi naman talaga yon yung intensyon o kaya ay sinasabi na talagang pwedeng masira ng ating Panginoon. Kasi kung titingnan natin, kahit sa kapanahonan ng mga apostol ay patuloy nilang isinasagawa ang pangingilin ng Sabat. Dito kung titingnan natin sa gawa, di ba? 17:2. Yan, basahin natin, dagdag natin na talata, ay maging ang mga apostol ay nagsasabat pa rin sila. Ayan, yan si Apostol Pablo, 17:2. Tingnan natin ang ginagawa ni Apostol Pablo sa mga gawa 17, versikulo 2. At si Pablo ay pumasok ayon sa kaniyang kaugalian at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Yan. Diba, Brad Andro? Napakalinaw dyan sa talatang yan na makita natin na maging ang mga apostol ay nagpapatuloy ng pangingilin nila ng araw ng Sabat. Ang sabi nga ito ay kanilang ugali. Ibig sabihin, hindi lamang minsan. Kaugalian, no? Nilang ginagawa. Ibig sabihin po nito, kaugalian, practice. O pinapractice nila ito. At hindi lang siya basta na practice, kundi lifestyle. Lifestyle. So dito makikita natin na kung ang araw ng Sabat ay talagang sinira, ay hindi na dapat sila dito nagpapatuloy. At maliban pa po dyan, di ba, Brother Ferdy, na sa panahong ito ng mga gawa, wala nandun na si Kristo sa taas. Umakyat na. Kaya kahit sa pag-akyat ni Kristo, halatang-halata, ayon sa nasasabi dito na ang mga apostol, ang mga sumusunod kay Kristo ay nagpatuloy pa rin sa panahon ng bagong tipan. At saka kung papansinin natin, sa lahat ng mga araw na nagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay narito pa sa lupa, ni minsan ay wala po siyang itinuro o sinasabi na kayo'y tumigil na sa pangingilin ng araw ng Sabat. Wala pong ganon. Ni minsan ay hindi niya po sinabi o itinuro na wag na kayong magsabat. Yan ay wala na. Wala pong ganon na itinuturo ang ating Panginoon. Maging sa Mateo Jesucristo. 24, nagsabi nga ang Panginoon natin na idalangin ninyo na huwag mapunta sa araw ng Sabat. At tingnan daw natin yan. Mateo 24, okay, kasi nakalagay dito. Okay, Mateo 24, versikulo 20. Sabi dito, na ang mismong Panginoong Hesukristo ay ito ang kanyang inihayag. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. At mismong ang Panginoong Hesukristo mismo, nung nakita niya na ang Jerusalem ay wawasakin, nasabi niya sa kanyang mga disipulo na idalangin na huwag itong mapadpad
ang inyong pagtakas sa taglamig o sa araw ng Sabat. Kaya halatang halata na ang Panginoong Hesukristo pa rin ay kung mamasdan natin maigi, matibay ang kanyang pagkakasabi dito. Ilang talata na nga ang ating... Kung ang titingnan natin, yung pong talata na yan ay sinabi niya nung siya narito pa sa lupa, subalit ang pangyayari ng talata na yan ay mangyayari, naroon na siya sa langit, matapos na po siyang ipako sa cross. So ibig sabihin, kung ang Sabat na nandiyan ay hindi na dapat ipangilin, ay hindi na dapat niya sabihin pa ang mga bagay na yan. Pero makikita natin na maging sa kapanahonan niya na alam ng ating Panginoon na mangyayari ang pagbagsak ng Jerusalem, ayan ay sa kapanahonang tapos na siyang ipako sa cross. So Oo. ibig sabihin, ay alam niya na ang Sabat diyan ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy kasi nakita nga natin sa kasulatan doon sa mga gawa sa araw mga kaarawan ni Pablo. Kumbaga, mula kay Kristo Jesus hanggang sa panahon ni Pablo, hanggang sa nagpatuloy yung unang siglo ng kakristyanuhan, kitang-kita na ang Sabat pa rin ay pinangilin pa rin sa kanilang panahon. Kaya nga dito, kung ating papansinin, ang tinututulan ng ating Panginoon ay hindi po yung totoo, yung pangingili ng Sabat o yung Sabat. Manapa, ang kanyang tinututulan dito ay yung mga practice nila nung kapanahonan na yan. Kung ating pong pansinin, dito sa may isa pong kasaysayan nung nagpagaling ang ating Panginoon sa Marcos 3, hanggang 4, ganito po ang sinasabi kung ating pansinin. Dito ang sabi, siya'y muling pumasok sa sinagoga at do'y may isang lalaki na tuyo ang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. Ito po kung papansin natin, ang talatang ito ay yung mga Iskriba at Paraseo ay nag-aabang lamang na ang ating Panginoon ay magkamali. Kaya nga binabantayan nila kung itong taong ito ay pagagalingin niya sa araw ng Sabat. Ano po ang sabi doon sa 3? At ganito po nga ang nangyari. Sa 3, at sinabi niya sa lalaking tuyo, ang kamay magtindig ka. Sa 4, at sinabi sa kanila, katwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, ang magligtas ng buhay o pumatay, dapat sila'y hindi nagsiimik. Kung ating papansinin, dito sa mga talatang ito ay ayan, atin po dito po sa ating Facebook ay meron po tayong mga nakasubaybay. Binabati po natin si Sister Marites Chuago ng Barangay Captain ng East Bagong Barrio, Caloocan City. So binabati po natin kayo ng isang mapagpalang hapon. At sana po ay patuloy po namin kayong makasama sa mga susunod pa. So, God bless po sa inyo pong pakikinig. At syempre, sa lahat na rin ng mga nakasubaybay. Hindi po namin alam kung sino-sino ang mga nariyan. Subalit, alam po namin na ang hapong ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Ayan. Sa pagpapatuloy ay, Brad Andro, dito po makikita natin sa pag-aaral sa hapong ito na sa panahon ng ating Panginoon ay talagang ito pong mga Iskriba at Paraseo ay nag-aabang lang. Kumbaga, parang dati may CCTV na kasi inaabangan talaga nila ang bawat kilos ng Panginoon. Lalong-lalo na sa Sabat, kung tayo ang nandun doon sa sitwasyon, magsisimba ka ba ng araw ng Sabat tapos may nakaabang pala sa iyo na anuhin ka. So kahit ang Panginoon mismo kahit na alam niyang delikado ay Sabat pa rin ang kanyang ang kanyang pinangilin. Opo. Kasi kung dito ating papansinin, yung authority o otoridad ng ating Panginoon ay kung mayroon man sabi nga na dapat at pwedeng makapagpaliwanag ng tumpak sa banal na kasulatan, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Sapagkat kung tayo man ay siguro, bagamat ang ibang mga sekta ay hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay nag-exist sa lumang tipan, pero kung papansinin natin na maging sa lumang tipan, siya rin yung nagbigay ng kautusang ito. Di ba? Itong mga kautusan na ito, itong Sabat, siya ang nagbigay nito. Kaya nga kung mayroon mang may karapatang magpaliwanag nito, Brad Andro, ay walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwede na may sarili tayong interpretasyon. Kumbaga, tingnan talaga natin kung ano nga ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo upang hindi natin madagdagan ang kanyang Kaya mga nga salita. dito, makikita natin na ang Panginoon ay hindi pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang mga ginagawa at sinasabi sapagkat siya rin ang may bigay at may sabi ng kautosang ito. Kaya nga, kung mayroon mang may karapatang magpaliwanag,
sa mga talatang ito ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung ginagawa ng ating Panginoon na pagpapagaling ay hindi po yan totoo na talagang pagsira sa araw ng Sabat. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon no, sa 4, ang sabi niya At sinabi niya sa kanila, ipinahihintulot ba ng gumawa ng mabuti sa Ayan. araw ng Sabat Oh. o ang gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumuksa nito? Ngunit sila'y tahimik. Ayan. Dito nakita natin yung pangangatwiran ng ating Panginoon. Hindi sila nakaimik ngayon. Nung ang sabihin ng ating Panginoon ay matuwid baga ang gumawa ng katwiran sa araw ng Sabat. Sapagkat yung paggawa ng katwiran, yung pagliligtas ng buhay, ay isang makatwirang bagay na talagang dapat gawin sa araw ng Sabat. At Ayan. kung mapapansin natin, kung babalikan natin yung Marcos 2 sa parehong aklat din, Marcos 2:28, dito may conclusion ang Panginoong Kristo. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Oo. Kaya nga dito, makikita natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay talagang siya yung may otoridad para magpaliwanag, magpahayag ng banal na kasulatan at hindi po pwedeng magkamali ang ating Panginoon sapagkat siya po ang may akda ng lumang tipan ng kautusan. Kaya nga sa kanyang kapanahonan, hindi pwedeng ito ay kanyang lalabagin. Sapagkat ito po, ito nga ang sinasabi natin, na ang ating Panginoon ang siyang pinakahalimbawa natin. Pinakahalimbawa natin na dapat nating tularan kung papaano ang ating Panginoon ay gumagawa ng katwiran, pagliligtas ng buhay. Ang sabi nga dito, magligtas ng buhay o pumatay. Sapagkat ang mga eskrib at pariseo noon, mas gusto pa nilang pumatay kaysa sa magligtas ng buhay sa kanilang kapanahonan. Kumbaga, mayroon silang sariling interpretasyon sa mga kasulatan na hindi naman talaga tumutugma ayon sa totoong panukala ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin, ang kautusan, mayroon siyang tinatawag na diwa. Yung diwa ng kautusan. Ang mga eskrib at pariseo noon, parang naroon lang kasi sila sa talagang nakasulat. Ayan. Kasi nga, mayroon nga, Brad Andrew, nakasabi doon sa kautusan na huwag kang gagawa sa araw ng Sabat. Ito nga ang pinapaliwanag ng iba, ay dapat walang gawa. Ayan ang sinasabi Tingnan daw natin yan sa Ayan. Exodo Kapitulo 20. Tama ba? Exodo Kapitulo Totoo ba na walang gawa? Ayan. Yung, 20, versikulo nakalagay kasi dito. yan yung madalas nilang kasi sabi nila, tingnan nyo, ang Panginoon ay gumawa sa araw ng Tingnan Sabat. natin ang Ayan. Exodo Kapitulo 20, versikulo 8, 9 at 10. Ang sabi po dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sa 9, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sa verse 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kung ating mapapansin, parang inuulit lang yung nakasabi doon sa Genesis Kapitulo 2 na nagpahinga ang Panginoon, ginawa itong banal or pinangilin niya at binasbasan. Kaya kung ang Panginoon pala ang ating modelo, tayong mga tao niya, ibig sabihin pala, ay dapat sumunod din. Sino ba ang masusunod? Yung gumawa sa halimbawa, gumawa ako ng lamesa. Pwede bang sabihin ng lamesa na, bakit mo ako ginawa sa ganitong paraan? Ibig sabihin yan, kung ang Panginoon pala ang lumikha sa ating lahat, marapat lamang na tayo ay sumunod ayon sa kanyang panukala. Oo. Kung titingnan natin, kagaya nga ng binasa natin dyan, ay sinasabing ang araw ng Sabat ay pamamahinga. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ito ang gusto kong bigyan natin ng pansin, Brad Andrew. Yung sinabi dyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Totoo ba na yung sinasabi dyan na walang anumang gawa ay dapat talaga walang gawa? Walang Yun gawa ba ang tinutukoy nun? Ano ba ang tinutukoy doon na walang gawa? Kasi ito yung madalas nilang sinasabi, sinabi dyan na ang Sabat ay talagang walang anumang gawa na ipinahintulot. Kasi ang sabi, walang anumang gawa. O ay bakit ang ating Panginoong Hesukristo nagpagaling,
naglalakad sa bukid, ay sinasabi nila, kaya nga tingnan nyo, nilabag na. Yan ang kanilang Reasoning. reasoning yan nila. ang reasoning nila. Kasi nga, meron ang binabanggit dyan na sinasabing huwag kang gagawa Ng kahit anong manggawa. So ano ba yung anumang gawa dyan na sinasabi na hindi ipinahintulot ng Panginoon? Totoo ba na yung walang gawa dyan ay talagang wala ng gawa? O di naman kaya yung sinasabing walang gawa ay mayroon din gawa? Ayan. Totoo ba pag sinabing wala, ito ba ay absolute na wala? Kasi sa Biblia, iba minsan ang Interpretasyon ng ng Biblia. Oo. Kasi sa Biblia, meron tayong sinasabi, yung isa ng Biblia, hindi siya minsan absolute na isa. Mm. Merong sinasabi na walang gawa, pero hindi naman pala ibig sabihin nun ay tinutukoy na talagang lubusang walang gawa. Kasi kung titingnan natin sa lumang tipan, yung sinasabing walang gawa, ay hindi naman talaga lubusang walang gawa. May mga gawang pinahintulutan. Ayan. Ibig sabihin nga, kagaya ng nasabi kanina, dahil ang araw ng Sabat ay espesyal na araw, ang tinutukoy dyan na walang gagawin kahit na anong gawa, yung ating gawain sa loob ng 6 na araw. Yung hindi naman talaga hindi tumutugma doon sa araw ng Sabat, kagaya ng ano ba ang maaring ang talagang ginagawa, kagaya pagtatrabaho. Okay, pagtatrabaho. Tinutukoy dyan na tayo ay hindi magtatrabaho sa loob ng 7 araw. Oh, yes. Okay, siguro mas maganda, basahin na lang natin ito nakasulat sa Isaiah 58 para malaman natin kung ano nga ba yung gawa na ipinahintulot at hindi ano yung hindi gagawin mismo sa araw ng Sabat. Oo. So, yan sa 58:13. Tingnan natin ang Isaiah 58, versikulo 13. Ganito ang pagkakasabi, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Tinutukoy dyan. Pagpatuloy natin sa verse 14. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Dito makikita natin, di ba Brad Andro, na talagang malinaw kung ano yung mga bagay na hindi dapat nating gagawin. Yung ating, ang sabi nga, mga sariling lakad, mga kalayawan. Ito yung mga bagay na hindi gagawin. Na hindi dapat nating gagawin. Ito yung sinasabing walang gawa. Ibig sabihin, yung tinutukoy na walang gawa doon, yung mga pansariling personal, kumbaga personal. Na yung gawain hindi naman natin. talaga tungkol sa Panginoon, wag yung gagawin. Kasi kung titingnan natin, pag patungkol naman sa Panginoon, kahit sa lumang tipan, naghahandog sila sa araw ng Sabat. Kumakain din naman sila, ay gawa din naman yon. Ayan, kung titingnan natin, yung sinasabing walang gawa doon ay hindi yung tumutukoy doon sa tinatawag na absolute na talagang wala talagang gawa. Abe, Brad Andro, pag sinabi talagang walang gawa, abe, talagang para kang estatwa na lang na ganyan, di ba? Nakatayo ka na lang sa isang banda na baka kahit yung paghinga, babawalan ka na nila di ba? Yun ang delikado doon. Siguro yung mga ganong pag-i-interpret natin, mga pag-unawa, ay dapat isaalang-alang natin yung mga talata na binabanggit sa banal na kasulatan. Kaya nga dito, makikita natin sa pag-aaral sa hapong ito, na yung tinutukoy dyan na walang gawa, ay hindi po yan tumutukoy doon sa tinatawag na lubusang walang gawa. Abay, kung tumutukoy yan doon sa talagang walang gawa, abay, pag saan ka naabutan ng Sabat, ay diyan ka na lang nakatayo, ni pag-upo, hindi ka na pwedeng maupo. Abay, napakahirap niyan. At kung titingnan natin, ay wala talagang makapagsasabat niyan kahit sa kapanahonan nila noon. At wala naman silang practice na ganyan. At alam natin na sila ay nagsasabat maging sa kapanahonan ng Israelita noon sa kaparaanan na kung saan ay may mga gawa rin naman silang pinahintulot na gawin sa araw ng Sabat. Yun nga lang ay minsan nagdagdag na sila ng mga bagay na kung saan naman ay sumobra na. Maging yung mga dapat gawin, ayun ang hindi na nila nagagawa. At yung mga dapat na hindi magawa, yun ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin nun, lumayo talaga sa totoong panukala ng Panginoon. Kaya nga dito, napakahalaga na sa pagbabasa natin, lalo higit ng kautusan ng ating Panginoon, yung diwa,
yung diwa ay napakahalaga na dapat maunawaan natin. Ang kautusan ay ibinigay niya. Ano ba ang diwa ng kautusan? Pag-ibig. Diba? Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya nga yung pagsunod natin sa kautusan ay dapat nandoon yung pinakadiwa na pag-ibig. Ngayon, kung may sakit nga ang isang tao, Nasaan ang pag-ibig mo? magsasabat ka, makikita mo na nariyan ang isang Oo. tao naghihirap. Naghihirap. Eh, sasabihin mo bukas na lang kasi sabat ngayon. Nasaan ang pag-ibig? Nasaan ang di ba? pag-ibig doon? Brad Andro. Kaya nga, napakasaya ng ating pag-aaral ngayong hapon. At sana sa maikli nating pag-aaral na ito, sana po ay nakatulong ang pag-aaral na ito na maunawaan ng ating mga kapatid, mga kaibigan, na sana ay kung sila man ay ganito rin yung ideya nila na ang sabat nga ay sira na at wala na at hindi na dapat nating ipagpatuloy na ipangilin, ay sana po mabago. Mabago itong ating pananaw na ito sapagkat makikita po natin na ang araw ng Sabat, Brad Andro, ay talagang yung pananatili nito ng ikapitong araw ng Sabat ay matibay na sinasabi ng banal na kasulatan. At yun nga, ayon nga sa ating mga katibayan na pinakita, ay talagang matibay ang pananatili ng araw ng Sabat maging sa moderno nating kapanahonan. Kaya nga masasabi natin, itong araw ng Sabat ay tama yung hindi nagkamali ang Biblia na ito ay magiging tanda ng kaniyang bayan. At hanggang nga, di ba, sa bagong langit, bagong lupa, ay Sabat pa rin ang atin pong pagsamba na ating gagawin. Oo, kasi nga, sige, tingnan siguro natin siguro, yung last talata, no? Sa Isaiah 66, 66, verse 22 23. Yan. hanggang 23. Tingnan natin ang mangyayari sa bagong langit at bagong lupa. Ito ang pagkakasabi, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Gayon, mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. 23. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ayan, napakaliwanag, sabi ng Panginoon. Ang binabanggit dyan ay pagsamba. Ang mga tao ay paroroon upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya nga dito napakatibay mga kapatid, mga kaibigan. Ang araw ng Sabat, ang pananatili niya, hindi lamang sa lumang tipan, sa bagong tipan, maging sa bagong langit at bagong lupa. Brad Andro, ay talagang masasabi natin na yung Sabat ay nagpapatuloy at magpapatuloy at ito po ay hindi mawawala. Kaya kung titingnan natin yung likas ng Sabat, kasi yung Sabat na binanggit sa Genesis 2:1-3, itong ikapitong araw na ito, nung pagpalain ng Panginoon, ay hindi pa nagkakasala ang tao. Oo. Ibig sabihin, yan isang bigyan natin ng pansin, ha? bago pa man pumasok ang kasalanan, Walang kinalaman dito ang kasalanan. oo, ibig sabihin yan, naroroon na ang araw ng Sabat. Kaya nga, mula sa walang kasalanan hanggang sa wala ring kasalanan muli sa bagong langit at bagong lupa, yung pong ikapitong araw na Sabat ay talagang matibay na nariyan na sinasabing pagsamba ng mga tao. At sigurado naman tayo na siguro masasabi natin kung hindi pasabat ang ating pagsamba sa ngayon ay siguro mag-practice na tayo sapagkat doon sa bagong langit wala naman sigurong tututol. Kahit anong sekta ay sila'y paroroon sa bagong langit at bagong lupa. Ang practice doon ay sabat ang pagsamba. Ayan, di ba, Brad Andro? At kung mapapansin natin, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mula sa bibig ng Panginoon at ito ay matibay. Kaya nga kung magpa-practice lang din tayo ng pagsamba, ay maganda, Brad Andro, ang may re-recommenda natin ay magsabat na tayo. Sapagkat doon, ang pagsamba natin ay sabat. Napakahirap naman na ang practice natin dito ay hindi sabat o ibang araw pagdating doon ay sabat tayo. Di ba? Siguro mas maganda na yung talagang tayo ay practicein natin kasi ang buhay natin dito sa lupa ay preparasyon natin doon Sa mangyayaring bagong langit at bagong bagong langit lupa. at bagong lupa. At yun nga, naayon na nakasulat doon sa Marcos 2:27 na ginawa ang araw ng ang Sabat para sa tao. Kumbaga, isa itong biyaya. Kung may biyaya naman pala na ibibigay ang Panginoon, bakit hindi na natin tanggapin? Okay, kaya nga, para bang may gift ka na matatanggap dyan, aayaw ka pa. Parang ganun lang din po yun. Kaya nga yung sinabing ginawa ang sabat para sa tao, yan pong tao diyan, hindi po taong Hudyo yan. Kasi ang iba pong magpaliwanag, sabi yung tao diyan, taong Hudyo. Pero hindi. Pag sinabing tao, sangkatauhan. Sangkatauhan. Ang kalahatan. Pangkalahatan. Ibig sabihin, hindi lamang taong Hudyo, alam natin na ang mga Hudyo o ang Israelita ang tumanggap ng kautusan ng Panginoon. Subalit, alam natin na ang sabi nga sa Roma 9:3 ba yan, na sila ban ang tumanggap pero ito'y kanilang ibibigay.
yung kautusan. Hindi po ito kakanilahin. Hindi pa kakanilahin yung kautusan kanilang tinanggap. Ito rin ay isi-share nila. Bagamat sila ang tumanggap, ito po ay ibabahagi nila sapagkat ang mga Hudyo, ang mga Israelita, sila yung magiging ilaw natin ng mga Hintil. So, ibig sabihin, sila lamang yung una na tumanggap ng pabalita ng ating Panginoon para ito po ay ituro sa lahat ng mga tao. Kaya nga ang utos ng ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, sa mga apostol, magsihayo kayo sa buong sanlibutan. Sanlibutan. Sino ba yung inutosan na yun? Mga Hudyo. Ano ang kanilang ituro? Yung mga itinuro ng ating Panginoon. Hindi niya lang sinabing, turuan niyo sila ng iba. Ayan, di ba? Walang sinabing ganun. Kung ano yung itinuro sa kanila, yun din naman yung ituturo sa atin. Kaya nga dito sa hapong ito sana mga kaibigan, mga kapatid, ay nakatulong sa atin ang pag-aaral na ito. At sana sa mga susunod pa, ay makasama namin kayo sa pag-aaral na ito. Sana nandito pa si Brad Andro. At sana ay ang mga pag-aaral na ganito ay Magpatibay sa ating mga buhay. Sa ating pananampalataya, lalo higit wala naman tayong ibang hangad. Wala tayong hangad na saktan ang O ibang mga sirain paniwala o yung sirain na ibang ibang sekta. paniniwala. Ito ay ang sabi nga ay katotohanan lamang. Ayan, ang ating sinasabi dito. Kami po ay walang bayad. Wala pa kaming pakinabang para sa bagay na ito, para siraan o magsabi ng ganito. Mga kapatid, ito ay tayong lahat ay naghahangad lamang ng kaligtasan. Kaya nga, kaligtasan lang ang pinakabonus natin, Brad Andro. Kaya nga, sa huling mga pananalita, ay sabi tayo at babati rin tayo pagkatapos. So, kagaya nga ng nasabi natin kanina ayon sa mga talata nating nabasa, nawa nga ay ito ay manatili sa ating mga puso at isipan at ito ay magbago ng ating mga buhay. At ang Panginoon ay nagnanais lang naman na ating malaman ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Okay, maraming salamat at sana po sa hapong ito ay kayo po ay nariyan pa at sana po ay i-share natin sa mga kapatid, mga kaibigan ang paksang ito sa ating mga cellphone para po tayo ay maging kabahagi rin ng mga pag-aaral na ganito. Ngayon pong hapon ay ating babatiin ang mga narito sa ating blackboard. Palitan tayo, Brad Andro. Binabati natin si Brother Roy Oliverio. At pinabati rin natin si Sister Monet Balaoro. At ganoon din si Brother James Bilyota. Ayan. Si Benshi Abayon Ginanda. Hinanda. At ganoon din Sister Marites Chuago. Barangay Captain po siya ng East Bagong Baryo, Caloocan City. At maging si Francine Lorin. Rin. At syempre yung mga hindi natin nabati, alam natin marami na mga kapatid, kaibigan, mga nakasubaybay. So binabati po namin kayo isang mapagpalang hapon. Harinawa ay tayo po ay pagpalain ng Panginoon at sa mga susunod pa ay sana po ay makasama namin kayo sa programang ito, Bukal ng Buhay. At syempre pinasasalamatan din natin ang ating direktor, ang ating kapatid, Brother Eric Balaoro at si Brother Bong Nalian. At syempre sa lahat ng mga kapatiran ng Westcom Church, binabati natin kayo sa inyo pong mga tahanan. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay lagi nawang sumaatin at ingatan tayo ng Panginoon sa araw-araw. At sa hapong pong ito, bago po tayo magtapos, tayo po ay mananalangin. Inanyahan po natin na tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Ama, Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito sa maikling mga panahon na kami po ay nakapagpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na harinawa ang mga salita at mga banal na salita na ito na amin pong ipinahayag sa hapong ito ay magpatibay ng aming pananampalataya. Ganon din sa mga nakikinig, nakasubaybay sa programang ito. Nawa, buksan ang aming mga puso't isipan. Makita po namin ang tunay na diwa, kahalagahan ng inyong kautusan ng Sabat na ikapitong araw na siyang tandaan ng inyong bayan. Alam po namin, Ama, na kayo ay malapit ng dumating. Nawa, marami pang tao na makakilala, makaalam ng katotohanan at sana po ang bawat isa sa amin ay magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama, sa inyong pag-ibig, pagkalinga at pagtugon sa aming dalangin. Nawa ang inyong pagpapala at bendisyon ang patuloy naming kamtin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa inyong pag-ibig, pagkalinga at pagtugon sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, marami po salamat, Brad Andro.